Okay, another reaction video tayo. Dating Solgen, Hardelesa o Jardeleza nanghihinayang daw na tila ay hindi natin nagagamit o hindi nagagamit ng Pilipinas ang arbitral award o arbitral ruling noong 2016 laban sa China. Sa tingin niyo mga tol, bakit hindi natin nagagamit? 'Di ba? Nasana yan China. Kasi 2016 to lumabas, mga tol. At hindi yan kinilala o hindi yan na ipinush nung dating presidente natin. At nakita ng China, wala naman pala yan eh. Wala naman pala. Nasanay sila dun sa 6 na taon. Kaya hanggang ngayon mga tol, eto nagmamatigas ang China. Nakasanayan nila yun eh. So eto mga kapatid mula sa GMA pa rin, itong balitang to. Bigyan lang natin to ng reaction and commentary. At panoorin natin na sabay-sabay. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Samantala, dahil sa arbitral ruling noong 2016, pwede raw maituring na iligal ang ilang insidente ng panghaharas, Illegal naman talaga. panghaharang at maging ang no trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Illegal naman talaga lahat-lahat yan. Ang problema, matigas nga talaga mukha nitong China at hindi nila kinikilala yung arbitral ruling natin noong 2016. Nanalo tayo din eh. Baliwala sa kanila yon at lagi nilang sinasabi na hindi nila kinikilala yung arbitral award na yan. Balitang hatid ni Joseph Moro. Magwawalong taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea sa Permanent Court of Arbitration. Pero nanghihinayang si dating Solicitor General Francis Hardelesa na tila hindi ito masyadong nagagamit sa harap ng mararahas na aksyon ng China. Bahagi si Hardelesa ng legal team ng Pilipinas na naghain ng reklamo laban sa China. Kasama pa pala siya doon sa mga naghain. Pwede raw gamitin bilang ebidensya O yan, kitang-kita mga tol oh. sa China. Dire-diretso ang China oh. Pwede raw gamitin bilang sabay bangga. ebidensya ang ginawa ng China Coast Guard sa mga taga-Philippine Navy noong June 17 kung saan isang sundalo ang naputulan ng daliri. Yan ang panghaharas. Hindi yung videong inilabas nila. 'Di ba? Napanood nyo yung ginawa natin ng reaction na nilabas ng CGTN. 'Di ba? China media yun. China media yung ano na yun. Nilabas nila, hinaras daw sila ng mga Pilipino. Ay, anong tawag nila sa ganitong action? Professional. Tapos yung ginawa ng mga Pilipinong question sila, harassment. Ang mga insidente ng pang-water cannon ng yan China at maging ang inilabas na regulasyon ng China Coast Guard kung saan pwedeng hulihin ang mga banyagang lalaot sa dagat na kanilang inaangkin. Isama yon so that we can get a ruling na illegal yon. Kung it will come to pass, and I hope it does not, na they board Philippine vessels, you will have additional damages. Pwede raw magamit ang nauna ng arbitral award na nagsabing illegal ang mga aksyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Umaasa si Kaya marami talaga tayong balay, no? Marami talaga tayong magagamit eh. dating Solicitor General Francis Hardelesa na may sasabihin tungkol sa paghahain ng reklamo laban sa China si Pangulong Bongbong Marcos sa darating nitong State of the Nation Address o SONA. Filing the case is the only tool in the toolkit of the president that he has not done. Noong isang taon, Pwede ulit tayo maghain ng reklamo mga tol. Eto, makakaiwas pa tayo sa gera niyan mga tol. Kasi legal yung gagawin natin eh. Hindi yung tipong gagamitan natin sila ng haras eh. usap na sila ni Justice Secretary Crispin Remulla at balak sana magsampa ng reklamo nitong Marso. Sa pinakahuling harassment ng China Coast Guard sa Pilipinas nito lamang July 7, kitang pinaligiran ng mga bangka ng China Coast Guard at Chinese Navy ang mga bangka ng Pilipinas na magsasagawa ng evacuation sa isang may sakit na sundalo mula sa BRP Sierra Madre. 2 laban sa 4. Ang sabi ng China Coast Guard, pinayagan nila ang medical evacuation. Pero sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, katawa-tawa ang pahayag na yan. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, isa sa mga legal na opsyon ng gobyerno ang paghahain ng reklamo sa China kapag nagkaipitan. Pero sa ngayon, susunod muna sila sa polisiya ng Pangulo na gumamit ng mga amicable o hindi agresibong pamamaraan para maiwasan ang paglala ng tensyon. Good.
Sa Masinloc, Zambales, ingat naman sa pagpunta ang mga mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pinarningan sila na pinalaya sila dahil kung hindi sila lalaya siguro, maaaring huhulihin nga sila dahil nga doon sa dineklara na nila na no trespassing policy. Pero mo, apektado yung mga mangingisda, no? May ilan nga raw na commercial fishermen na hindi na mabalikan ang mga payaw na inilatag doon. Bumuo rin ang Western Mindanao Command ng Joint Task Force Poseidon para magbantay at magpatrolya sa karagatan sa bahagi ng Mindanao lalo sa Cebu to Passage at Basilan Strait kung saan ilang People's Liberation Army Navy vessel at ilang China warship ang dumaan kamakailan. Joseph Morong nagbabalik. Alam nyo mga tol, kung tutuusin, napakarami talaga nating bala. Napakarami nating magagamit mga tol laban dito sa China. Diyan sa mga pinaggagawa nila. Kasi meron nga tayong 2016 Arbitral Award eh. Kung yan ay pinush dati nung nakakaraang administrasyon mga tol, baka kahit papano nabawasan yung ano nila eh. Yung bilang ng China nandiyan dyan. Ang problema kasi mga tol, naging malambot ang Pilipinas nung nakaraang administrasyon. Kinaibigan natin sila at nakita ng China na wala, ganito lang pala Pilipinas. Ganito lang pala ang kaya ng Pilipinas, hindi nila kayang makipagsabayan sa atin. So sa pamamagitan ng intimidation, makukuha natin yan. Ganun mga tol, malamang ang mindset ng mga yan. Di natin kailangan makipaggera sa Pilipinas. Alam naman nilang hindi nila kaya eh. Kahit tulungan sila ng Amerika, makikita nila ang laki ng damage na matatamo nila sa gera. Kaya hindi makikipaggera yan. Kahit na alam naman natin mga tol na ganun din naman ng China. Ayaw din nila ng gera dahil bukod sa ngayon, binabayo na sila ng kalikasan mga tol. Mahirap pang ipaggera dahil babagsak din ang ekonomiya nila. Lalo na Amerika pa makakalaban nila. Kaya yung malaking puwersa nila ng Navy nila mga tol, ginagamit nilang pang-intimidate sa Pilipinas. Nagawa nga nila yan sa dating matapang na matipunong Duterte, di ba? Nagawa nga nilang sindakin Marcos pa. Di ba? Kakayanin din nila yan. Yun ang nasa isip nila mga tol. Problema, bigo sila. Di ba? Ang ginamit sa kanila ni Marcos mga tol, utak. Di ba? Hindi puro paninindak kasi ganun din yung estilo dati ni Duterte mga tol eh. Di ba? Ang daming adik na sindak kay Digong eh. Ang daming nakita nila, ang daming tinutumba eh. 'Di ba? Nasindak silang lahat kaya tignan niyo, ang dami nagsitaba ang mga adik dati. Oh, 'yun yung estilo kasi ni Duterte mga tol, manindak ng manindak at saka may napakita niya, ayan Kita niyo mga example, ang daming natutumba Ito naman sa bagong administrasyon mga tol, nakikipaggamitan naman nga siya ng utak ngayon. Hindi puro sindak-sindakan lang. Ngayon sinisindak tayo ng China mga tol. Imbis na matakot yung presidente natin mga tol, gumagawa ng paraan. 'Di ba? Kumukuha siya ng mga pwedeng magbigay ng simpatya, pwedeng makialam, manghimasok. Katulad ng international law, international community. Yung boses nun ang nagiging hadlang ngayon sa China para isakatuparan nila yung mga plano nila. Kaya nga lahat ng mga alyansa natin nagagalit sila eh. India, Australia, America, Japan, South Korea, 'di ba? Nagagalit sila every time na meron tayong mga kasamang naglalayag diyan. 'Di ba? Hindi nag-iisa Pilipinas eh. 'Yan ang problema ngayon ng China kasi hindi nila tayo nadadala sa paninindak nila. 'Di ba? Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.